ni Fiona. Patuloy itong impeachment trial ni Puset, ni Fiona. Speaking of ipagpatuloy, siyempre babasahin doon. Babasahin doon yung 7 articles of impeachment. Sa 7 articles of impeachment, nandun yung pang-apat na article. Ano nga ba ang pang-apat sa 7 articles of impeachment ni Sara? Ito na, mga kababayan. Dito na natin makikita. Ito na. 7, basahin natin articles of impeachment. Nako, dito na nga, mga kababayan. 7 articles of impeachment. Basahin natin dito sa Manila Bulletin. Ito sinisearch ko lang. Ito na, Sara Duterte Siyempre, bukas, 9,000 magti 10,000 na tayo. Bukas, ito na. Basahin natin yung article, ito yung article 1. Conspiracy to assassinate President Marcos, First Lady Araneta Marcos Lisa, and Speaker Martin Romualdez. Ayan ito yung article 1, mga kababayan. Yung article 2, malversation of 612.5 million confidential fund. Ayan yung article 2. Yung article 3, bribery and corruption in DepEd. Yan po yung mga 19,000 ghost student. Yung article 4, unexplained wealth and failure to disclose asset. Ito na. Yung article 4, ito na yung kaabang-abang. Ma'am Midnight, mega love shoutout po. Ito yung kaabang-abang sa article 4. Ano nga ba ang article 4? Unexplained wealth and failure to disclose asset. Ayan mga kababayan. Unexplained wealth and failure to disclose asset. Ano ba yon? Ito. Sa Cronity, or ano ba to pagbasa nito? Sucronity o Cronity? Scrutiny. Of Duterte's statement of asset liabilities and network or SALN. Revealed. Quadrupling of her net worth 2007 to 2017 without a legitimate increase in income. At least 2 billion in suspicious transaction linked to joint bank account shared with former President Rodrigo Duterte. Ito na, mga kababayan. 2 billion joint account. Ayan na. 2.4. Pang-apat na article sa impeachment ni Sara. Iyan ang dapat nating aabangan. Bakit? Pangalawa, total unexplained income 111.6 million from 2006 to 2015. Failure to fully disclose asset and sources of income is a culpable violation of Section 17, Article 11 of the 1987 Philippine Constitution. Yun ang ating aabangan. Ano nga ba at saan nga ba galing itong 2 billion suspicious transaction na joint bank account ng kanyang tatay at sa kanya? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, saan nga ba ito galing at ano nga ba ang sabi ni Senador Antonio Trillanes? Nako, eto na. Punta tayo sa TikTok. Trillanes to Sara impeachment. Nako, eto na, mga kababayan. How do we prove it? Doon sa impeachment case. Because ang impeachment is an exemption doon sa bank secrecy law. Pwede kayong kumuha ng dokumento ng the banks can provide the 10,000 na po tayo, mga kababayan. Just like what happened way back, sir. Yes. Kay dating Pangulong Joseph Estrada, if I'm not mistaken. And Chief Justice Corona. Chief Justice Corona. Ma'am Brenda Barton Hilugo. Dalawa ang pwede magbigay. The bank itself and AMLAC. So, exemption yan sa bank secrecy law. And the problem with Mr. Duterte is ginawa niyang joint account with Sara. Gracious. Yeah, I was gonna go Grace there because Hilugo. you're talking about the former president and the impeachment is against the vice president or his Joint account kasi So siya. damay. Damay talaga.
So, kaya nga, I'm so confident, na lalabas ito. Kaya nga nakita nyo, when, during the Quadcom hearing, when Mr. Duterte attended, challenge siya nung na, are you willing to sign the waiver now? O nagwala siya. That's the case every time. Since 2016, I've been challenging Mr. Duterte to sign the waiver kasi nung ako inakusa niya of having ill-gotten wealth, nag-sign ako ng waiver, pumunta ko pa sa Singapore, umamin siya na inimbento niya. So, challenge ko siya, how do we prove it? Doon sa impeachment case. Because ang impeachment is an exemption doon sa bank secrecy law. Pwede kayong kumuha ng dokumento ng Ayan, narinig nyo mga kababayan. Now, Sara Duterte, prove that Trillanes allegation is wrong. So you need to present and you need to prove na si Trillanes ay mali at hindi totoo ang sinasabi. Yan ang hahanapin ngayon ng DDS sa'yo. Kasi ang sabi noon ng DDS, si Trillanes daw kwentong barbero. Si Trillanes daw sundalong kanin. Now, if the allegation of Mr. Trillanes is wrong, then prove it that Trillanes is wrong. Diba? Like po tayo mga kababayan. Maraming salamat sa 10,000 live viewers. Nako, eto Sana na, all. mga kababayan. Sana Yun nga all. ang sabi ko sa inyo. Dito na makakalkal ang joint bank account ng tatay. Niya at sa kanya. Now, Vice President Sara, if gusto mong linisin ang iyong pangalan, now prove it na si Trillanes ay mali at hindi totoo ang kanyang allegation. Na sinasabing 2 billion suspicious joint account with your father. Father. Di ba? Ganun lang naman. Para ang mga DDS na nanonood sa akin ngayon, baka sakali, magising yan at sabihin, Ay, totoo kung pala. hindi totoo, yung koneksyon ninyo at saan galing yung bilyones na pera na yan, hindi ba totoong galing sa droga yan? Sabi ni Trillanes? At ito ba yung diniposit ng tag 40 to 60 million every month? Or every 6 months? Ngayon, mga kababayan, sa mga DDS na nood sa akin ngayon, huwag kayong magalit sa akin. Bakit? Itanong ninyo kay Sara kung gaano ba katotoo yung allegation ni Mr. Antonio Trillanes IV na bank account. Ayan. Mega love shoutout Sir Joel. Ayan. At sa Risa Force, mega love shoutout Ma'am Susan Vergara. Hello po. And kay Gracious Grace, hello po sa iyo, ma'am. Eto na, mga kababayan, ang tanong ngayon. Totoo ba? Paano ba ito? Ma'am Chai Chair, hello po. Totoo ba? Paano ba ito? Kasi alam mo, sa totoo lang, BP Sara, with all due respect to you, maraming nagmamahal sa'yo. Kahit sabihin kong mga bobo at tanga yan, naniniwala sa'yo yan. Ngayon, Paano? Panatiko di ba? Ganyan talaga mga panatikong garapatang DDS, di ba? Tama o mali, maniniwala pa rin sila kay Sara, di ba? paano mo panatilihin na yung mga bobo at tanga na nagsuporta sa'yo, mananatili yan? Huwag kang kampante kahit mga bobo at tanga yung mga DDS na yan or SDS na yan. Kapag nalaman nila doon sa impeachment trial mo, hindi mo masagot at may ebidensyang ilabas yan at hindi mo masagot. Sa tingin mo, manatili pa yung mga bobo na yan? Kahit bobo yan, lalayasan ka niyan. Real talk lang. Sa totoo lang. Di ba? Kahit mga angpaw yung utak niyan, di ba? Kahit mga uto-uto yung mga dipugang lintian, mga pistingyawa na yan. Putragis. Akala ko ako lang yung Akala ko ako lang yung medyo harsh magsalita dito. Mas harsh pala itong si Kent, anak ng kamote. Sige, Banat. Kahit mga bugok yang pinanganak, mamatayng bugok pa rin. Lalayasan ka niyan. Kapag hindi mo masagot-sagot,
ang mga aligasyon ni Antonio Trillanes IV. Pagpatuloy itong impeachment trial ni Puset. Okay na, naulit na. Actually, kasi ilang beses ko na sinabi yan sa inyo, no? Yung binabanggit niya, yung kay Trillanes. Yun talaga kinakaut. Yung fourth article na accountability sa yung sa SALN, tsaka yung mga unexplained wealth. Totoo yun eh. Kasi, paano nakuha ni Trillanes yung mga accounts na yun, di ba? Paano nakuha kayo ni Trillanes yun, di ba? Tsaka higit sa lahat, may mga details yun. Di ba? So, magtataka ka. Ngayon, hanggang ngayon, hindi nila ma-explain yun. Takot na takot sila kasi nga, mabubuking na sila. Yun ang, kaya iwas sila ng iwas, di ba? O, pakita ko sa inyo. Ito yun eh. Ilang beses ko na pinakita sa inyo to sa mga iba't ibang lives natin. Shoutout sa ating 1,300 live viewers. Baka naman. Sa mga di pa nagla-like dyan, 1,300, baka naman. 1,300 viewers, baka naman. O, ito yun, no? Biro niya, anong petsa na ngayon? 2025 na. 2011 pa lang may record, no? 2011. O, yun, no? Bank account, Rodrigo Duterte. Sara Zimmerman, Rodrigo Duterte. Sebastian, Paulo Duterte, at saka yung asawa ni Duterte ngayon, si Avicenna. O, kita niyo yan? Lumabas to sa Quadcom hearing. At higit sa lahat, ito yun, no? Lahat ito guys, merong bank accounts, you know? May bank credit pumasok, may petsa. 2009 pa lang may pumapasok na. Sino to? Mayor. 'Di ba? O, Rodrigo Duterte and Sara Duterte joint account. May exact date, oh. O, credit, 10 million, 40 million, 52 million, 52 million, 10 million, 10 million. O, 'di ba? O, ilan ang total niya lahat niyan? 2.4 billion. Ilang accounts? Ilang accounts? 71 bank accounts. Joint account nilang mag-ama. 71. Marami yan, oh. Yan, oh. O, ito yung galit na, oh. Di ba? O, sige, pumirma. Kasi ayaw pumirma. Kasi nga, alam nila. Ito yung ayaw nilang makita. Kayo mga garapata. Paano, may mga bank account yan. Number, 1. O, kompleto, Hindi lang yan. Bank name pa, Hindi lang yan. May address pa. O, di ba? O, saan ka pa? Eksakto pa, may mga dates, May tatanggi ba yung mga date na yan? Isa lang mapatunayan, noong March 28, 2014, 11 years ago, meron bang pumasok sa bank account na to ni Rodrigo Duterte at ni Sara with account number 24330-69539, amounting to 20 million. Isa lang dito mapatunayan with the exact date, exact bank account. Yan ang kinakatakutan. Ano to, inimbento lang? Bakit? Ano kinakatakot nila, di ba? Kaya, ayun, mga kapsat, talagang kwan. Yan yung isa sa mga kinakatakutan nila. Yan yun, di ba? Please do like and nga naman, shout out, 1,400. Baka naman, mga kapsat. Like and subscribe po tayo. Baka nakalimutan nyo. Ilan yung like natin? Tika, mag-status check na tayo. Status check. Ilan na yung like natin? Naomi, ilan na yung like natin? 600. Ayan. Salamat po sa 601. Baka naman kaya ng 1,000 yan, mga kabsat, no? I-1,000 yun na. Huwag nyo na ipagdamot. So, ayan, no? Kitang-kita naman, mga kabsat, ng ebidensya, no? Na binigay ni Trillanes. Yun nga lang. Ito ang ayaw nilang lumabas. Yun. Ito yung pinaka-dahilan. Kasi nga, pag lumabas to, wala na. Total, sira na siya, lalo siyang masisira kapag napatunayan to. Dahil sa impeachment, hindi nila mapipigilan to. Isa sa kapangyarihan ng impeachment, mabubungkal ang kanilang mga bank accounts. Yan, magkakaalaman tayo. Hindi nila mapipigilan to. Ngayon, napipigilan pa nila kasi sa bank security law. Bank secrecy law. Yan. Pero pag nag-impeachment na, yung nag-umpisa na, hindi nila mapipigilan to. Kaya lahat sila, mga senador na yan, alam nila to. Not unless nakikinabang din sila dito, ha? Di umano, baka malay natin, di ba? Malay natin, di ba? Baka ayaw kaya pinipigilan nilang lumabas to. Ba? Again, good morning po sa lahat po. Nag-like na ako, sabi ni Ma'am Rebecca. Salamat po. Boss, morning. Mga laging nilang korang. Ayun lang, paktay tayo. Alam ni Trillanes kung saan galing mga perang iyan. Droga number 1. Nung panahon na yan, naku po.
Yung date, yung 2009, 2010, 'di ba? Mayor, vice mayor diyan si Sara nung panahon na 'yan. Kaya ito talaga yung kinakatakutan nila, Mabsat. Pabati naman po, Batang Sampaloc, Remy Paradero. Shout out, Kabsat. And good morning. And of course, happy Independence Day. Actually, gusto ko ipalabas, Mabsat, gusto ko ilabas yung ginawa ni Pangulo. Pero check nyo na lang doon sa PCO, mga Kabsat. Oo. Kasi actually, lalabas ako, mga Kabsat. Gusto ko lang mag-live kasi baka mamaya hindi ko na kayo ma-live. Shout out, Idol, new subscriber. Kung mabasa ko, talo ka. Ayun, no? Nabasa ko na. Shout out, Kabsat. O, Mabsat, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Like po tayo. Paabutin natin ng 1,000. Wala pong bayad yung like, Mabsat. Suporta lang, Mabsat. Maraming salamat. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe kay Maestro. So, yan lang ang topic natin, Mabsat. Gusto ko sanang ituloy kay Pangulo kasi wag na. Puntahan nyo na lang sa PCO. Ito, puntahan nyo na lang. Mahaba kasi ito, 1 oras, no? Eh, syempre, ayaw ko naman na nanonood tayo ng 1 oras.